Karamihan sa tao kapag naririnig ang salitang Ancient Egypt, agad iniisip ang mga pyramid at mga mummy. Pero ang totoong mga sikreto ng Egypt ay hindi nakaukit sa bato, subalit nakasulat ang mga ito sa mga ipinagbabawal na scroll. Nasa mga tekstong ito ang mga kwento ng mahika, sumpa, mga Diyos at maging mga tagubilin kung paano kontrolin ang buhay at kamatayan. Marami sa mga ito ang sinunog, itinago o tuluyang ipinagbawal, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil masyado silang delikado kung mapunta sa maling kamay. Ngayon, bubuksan natin ang 10 sinaunang tekstong Egyptian na ipinagbawal ng kasaysayan. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Isipin mo ang isang aklat na sinasabing isinulat mismo ni Thoth, ang Diyos ng karunungan. Ayon sa alamat, naglalaman ito ng mga orasyon na kayang magbigay sa tao ng kapangyarihang makipag-usap sa mga hayop, kontrolin ang kalikasan at makita mismo ang mga Diyos ng harapan. May mga sinaunang report na nagsasabing ang sino mang makabasa nito ay magkakamit ng kaalaman tungkol sa langit, dagat at pati na rin sa ilalim ng lupa, pero may kapalit. Ang mga mangangahas na bumasa ay makakaranas ng sumpa at wawasakin ang kanilang buhay. Mas lalong naging kapanapanabik ang alamat na ito dahil mismong mga Griyegong historiador gaya ni Clement ng Alexandria ang nagbanggit tungkol sa aklat ni Thoth. Sinasabi ring itinago o sinunog ng mga pari ang mga kopya nito dahil naniniwala silang magdadala ito ng kapahamakan kapag natuklasan ng publiko. Posibleng nag-ugat ang alamat sa mga tunay na mahiwagang papyrus na lihim na umiikot noon sa Egypt na naglalaman ng mga dasal at ritual. Para sa karaniwang mamamayan, ang pagmamay-ari lamang ng ganitong scroll ay maaari ng ituring na kasalanan laban sa mga Diyos. Hindi ito kaalaman na basta-basta pwedeng basahin ng lahat. Ang isa na ito ay hindi basta-basta alamat. Inilalarawan ng aklat ng Heavenly Cow ang panahong naghimagsik ang sangkatauhan laban kay Ra, ang Diyos ng araw. Ang solusyon ni Ra ay malupit. Pinalaya niya si Sekhmet, ang Diyosang may ulo ng leon at Diyosa ng digmaan. Sa kanyang matinding galit, halos lipulin niya ang buong sangkatauhan. Natapos ang kwento ng tuluyang umatras si Ra at iniwan ang tao sa kanilang pagiging mortal. Nakakakilabot ang tekstong ito dahil binabaligtad nito ang imahe ng mga Diyos. Sa halip ng mga tagapagtanggol, inilarawan sila bilang mabangis at mapaghiganting puwersa na handang puksain ang sangkatauhan dahil lamang sa pagsuway. Naniniwala ang ilang scholar na isinulat ito bilang babala, ngunit itinago rin dahil masyado nitong inilalantad ang madilim na bahagi ng kapangyarihang makadiyos. Ang mga bersyon ng kwentong ito ay inukit sa mga libingan ng mga paraon, malalim sa ilalim ng lupa kung saan tanging mga pari lang ang makakakita. Hindi ito para sa mata ng mga ordinaryong Egyptian. Sa unang tingin, ang libro ng kamatayan ay maaaring hindi mukhang ipinagbawal, lalo na at ngayon, ang ilang bahagi nito ay nakadisplay pa sa mga museum. Pero sa sinaunang panahon, hindi ito pwedeng gamitin ng lahat. Ang koleksyon ng mga orasyon at dasal na ito ay parang cheat code papunta sa kabilang buhay. Tinutulungan ang kaluluwa na makalagpas sa mga demonyo at pagsubok hanggang makarating sa paraiso. Tanging mga paraon at mayayaman lamang ang may kopya nito at habang madalas ipinagbabawal ito sa karaniwang tao. Ang bawat kopya ay iniakma sa taong paglilibingan, nakasulat sa mahabang scroll ng papyrus na inilalagay sa loob ng libingan. Kalaunan, lalo pang nilimitahan ng mga pari ang paggamit nito dahil natatakot silang lampasan ng mga ordinaryong tao ang tradisyonal na ritual gamit lamang ang aklat. Sa madaling salita, ito ay isang ipinagbabawal na manual para sa walang hanggang buhay at tanging makapangyarihan at may pera lang ang may karapatang magmay-ari. Sa loob ng maraming siglo, ang pinakatanyag na tekstong tungkol sa kabilang buhay ay mas itinuturing na kontrabando kaysa banal na kasulatan. Sa pinakaloob naman ng mga pinakamatandang piramid ng Egypt, matatagpuan ang mga pader na puno ng mahiwagang ukit na tinatawag na pyramid texts. Mahigit 4,000 year na ang tanda ng mga ito, at sila ang pinakamatandang malawakang koleksyon ng relihiyosong panulat sa buong mundo. Nilalarawan ng mga orasyon kung paano makaakyat ang yumao na paraon patungong langit, makakasama ang mga Diyos, at maghahari magpakailanman sa piling ng mga bituin. Pero hindi ito mga awit panambahan o kasulatang ibinabahagi sa lahat. Itinago lamang ang mga ito sa loob ng mga libingang ginawa para sa mga mata ng yumao na hari at ng mga Diyos. Wala ni isang ordinaryong Egyptian ang dapat makabasa ng mga salitang ito. Sa loob ng maraming siglo, nanatili silang nakakubli at nakalimutan ng kasaysayan hanggang muling madiskubre ng mga archaeologist noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang lihim na pagtatago sa mga ito ay nagpapahiwatig na sinadya ng mga pari na ipagbawal ito sa karaniwang tao. Para sa mga sinaunang pinuno, ang kapangyarihang makasama ang mga Diyos ay masyadong dakila
para ibigay kaninuman maliban sa isang paraon. Kung maipapakita ng buo ang tekstong ito para itong isang nakakatakot na mapa ng kabilang buhay, inilalarawan ng aklat ng daigdig ang nakagigimbal na gabi-gabing paglalakbay ni Ra, ang Diyos ng araw, habang binabaybay ang kailaliman ng underworld. Nakikipaglaban siya sa mga dambuhalang ahas at dumaraan sa mga kaluluwang pinarurusahan. Mga katawan na inalisan ng ulo, sinunog at itinapon sa walang hanggang dilim. Ang kakaiba sa tekstong ito ay ang lantad na karahasan at kabagsikan ng mga imahe. Hindi ito gaya ng ibang mga sulatin tungkol sa kabilang buhay na nagbibigay pag-asa. Sa halip, ito ay nakatuon sa pagkawasak at paghuhusga. Naniniwala ang mga Egyptologists na itinago o nilimitahan ang bahagi nito dahil masyado itong marahas at nakakagulat para sa karaniwang mananampalataya. Hindi ito kwento ng payapang paraiso, kundi isang malupit na paalala kung ano ang naghihintay sa mga magpapagalit sa mga Diyos. Kaya naman itinago ito sa malalalim na libingan ng mga hari kung saan piling-pili na mga pari lamang ang makakabasa. Natagpuan naman sa mga libingan ng mga paraon ng bagong kaharian, ang aklat ng mga yungib ay naglalarawan ng detalyado sa sinapit ng mga kaluluwa matapos ang kamatayan. Hinahati nito ang underworld sa iba't ibang yungib na binabantayan ng mga nakakatakot na nilalang at tanging ang may tamang mga orasyon lamang ang makakatawid ng ligtas. Ang mga parusa sa mga hindi karapat-dapat ay kakilakilabot, mga kaluluwang inalisan ng ulo, pira-piraso ang katawan at ikinulong sa naglalagablab na apoy. Hindi ito isinulat para sa mga buhay. Ginawa ito eksklusibo para sa loob ng mga libingan bilang gabay at proteksyon ng paraon sa kabilang buhay. Hindi kailanman ito ipinagamit sa mga ordinaryong tao at tiniyak ng mga pari na mananatili itong lihim. Sa paraang ito, tanging ang makapangyarihang elite ng Egypt lamang ang nakikinabang sa kanilang mga sikreto, habang para sa lahat ng iba pa, isang misteryo pa rin ang kabilang buhay at nakasalalay lamang sa pananampalataya ang kanilang kaligtasan. Ang isa naman sa mga pinaka-ipinagbabawal na teksto ay ang aklat ng Amduat. Inilalarawan nito ang 12 oras ng gabi habang binabaybay ni Ra, ang Diyos ng araw, ang ilalim ng lupa bago siya muling ipanganak sa pagsikat ng araw. Bawat oras ay puno ng mga kalaban, hadlang at mga espiritu. Kasama rin dito ang mga tagubilin kung paano maaaring makiisa ang isang paraon kay Ra at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Itinuturing itong pag-aari lamang ng hari. Ipinagbawal ng mga pari ang paggamit nito sa labas ng libingan ng paraon. Naniniwala sila na kung magkaroon ng akses ang karaniwang tao, maaari nilang lampasan ang mga ritual at posibleng hamunin pa ang banal na katayuan ng hari. Kaya naman ang mga inscription ng Amduat ay inilagay lamang sa mga pader ng mga libingan sa Valley of the Kings at hindi kailanman ibinahagi sa publiko. Isa itong ipinagbabawal na manual para sa espiritual na muling pagkabuhay na nakalaan lamang para sa mga isinilang sa kapangyarihan. Sa ibabaw naman ng takip ng kabaong na halos 4,000 years old na ang tanda na katuklas ang mga archaeologists ng isang pambihirang bagay, at ito ang The Book of Two Ways. Itinuturing itong kauna-unahang ginuhit na mapa ng kabilang buhay. Ipinapakita ng teksto ang dalawang posibleng ruta na maaaring tahakin ng isang kaluluwa upang makarating kay Osiris, ang Diyos ng mga patay. Sa mga landas na ito ay may mga lawa ng apoy, mga tarangkahan, at mga tagapagbantay na kailangang malampasan. Sobrang detalyado nito na halos para itong spiritual blueprint na parang isang board game para sa kawalang hanggan. Pero hindi ito para sa lahat. Para lamang ito sa piling iilan, karaniwang mga matataas na opisyal na malapit sa paraon. At dahil iginuhit ito mismo sa mga kabaong, makikita kung gaano kaseryoso ang kanilang pag-iingat sa sikreto. Sa loob ng maraming siglo, walang kamalay-malay ang mga ordinaryong Egyptian na may ganitong klaseng detalyadong mapa ng kamatayan. Patunay ito kung gaano karaming kaalaman ang sadyang itinago sa kanila. Noong ika-8 siglo BCE, ipinag-utos ni Paraon Shabaka na ilipat sa bato ang isang sinaunang relihiyosong teksto dahil nagkakabulok na raw ang orihinal na papyrus. Ang resulta ay ang Shabaka Stone na naglalaman ng kakaibang bersyon ng kwento ng paglikha. Sa halip ng mga Diyos na nakikipaglaban sa kaguluhan, inilalarawan nito si Ptah, ang Diyos ng mga manggagawa, na lumikha ng universo sa pamamagitan lamang ng kaisipan at pananalita. Isang revolusyonaryong ideya ito, halos parang unang pilosopiya ng banal na katuwiran. Ngunit hindi ito nanatiling buo, sa kalaunan ginamit ang bato bilang panggiling ng harina, dahilan upang mabura ang mga ukit nito. Naniniwala ang maraming eskolar na sinadya ito, dahil ang radikal na alamat ng paglikha ay sumasalungat sa mas tradisyonal na kwento tungkol sa pinagmulan ng mundo. Sa pamamagitan ng pagbura sa Shabaka Stone,
maaaring sinikap ng mga sumunod na pinuno na pawiin ang isang mapanganib na ideya mula sa alaala. Ngayon, mga pira-pirasong bahagi na lamang ng teksto ang natitira, isang ipinagbabawal na pananaw sa paglikha na halos tuluyang naglaho. Ang isa naman sa mga pinakakakaibang teksto ng Egypt ay ang Aklat ng Fayum. Bahagi ito ng relihiyosong manuscript at bahagi ring ilustradong mapa. Inilalarawan nito ang oasis ng Fayum at ang dakilang lawa na pinaniniwalaan ng mga Egyptian bilang katawan ng Diyos na buwayan na si Sobek. Hindi lamang geography ang nilalaman nito at inaangkla din ito ang bawat palatandaan ng sarili sa mga banal na alamat na parabang ang mismong tanawin ay isang buhay na relihiyosong kwento. Ngunit hindi ito basta-basta binabasa ng kahit sino. Kontrolado ito ng kaparian ni Sobek na ginamit ito upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa mga ritual. Hindi kasama ang mga ordinaryong Egyptian sa kaalamang ito at tila para lamang itong kinokopya para sa mga templo. Pinaghalo nito ang lihim na geography at theology, isang kombinasyon na hindi kailanman nakalaan sa mga tagalabas. Para sa mga taga-Fayum, isa itong sagradong manual tungkol sa kanilang lupain. Ngunit para sa iba, isa itong ipinagbabawal na kasulatan.